Pinaputukan ng lalaki ang Alley Force ng demonyo. Nagpaputok ng isang bolang sapat para sirain ang kasino. Gumugulong ito nang walang sinusundang batas. Lumusot sa masukal na kagubatan ng mga pako. Patuloy na bumabagsak, nilalagpasan ng mga bantay ng ngipin. Sa huling yugto ng malaking premyo, 3 patong ng bilog na plato. Agad na umingay ang kasino. Dahil ang bolang manghuhulog sa pulang butas ay makakarating sa susunod na palapag. Kahit tumataas ang hirap ng bawat palapag, ngunit kung swertehin at makarating sa ikatlong palapag, isang bola lang ang kailangan para makuha ang huling malaking premyo ng kasino. Lahat ng bola ay nagkakahalaga ng 680 milyon. Ngunit itong mandarambong na kasino, paulit-ulit na lumalabas ang mga pandaraya, kahit ang hari ng sugal natin. Gumastos ng 30 milyon para lang masira ang 2 hadlang ng pandaraya. Ngunit ang huling 3 patong ng bilog na plato ay nagdulot lamang ng kawalan ng pag-asa. Dahil kakaiba ang posisyon ng mga butas. Sa unang 2 palapag, ang mga butas ay nasa gilid. Ang butas ng ikatlong palapag ay nasa gitna, para hindi makita ng mga tao. Mayroong transparent na harang sa likod ng butas. Ang bolang naharang ay talo na lamang. At natuklasan ng mga matatalinong kaibigan. Pwede rin palang pumasok ang bola sa butas mula sa harapan. Ngunit sayang, para pigilan ang pagpasok ng bola mula sa harapan, nakatagilid ang 3 patong ng bilog na plato. Ang direksyon ng pagkakatagilid ay kabaliktaran ng butas sa gitna. Kahit ang pangasinta ng bola, pati ang sahig ng kasino, ay bahagyang nakatagilid. Ito ang 3 bahagi ng pagkakatagilid na hindi madaling mapansin. Ang dahilan kung bakit naniniwala ang mga tao sa probabilidad. Kahit matalo ang asawa ay hindi naghihinala. Kung paano ba talaga mandarambong itong makinang ito? At ang ating hari ng sugal. Malinaw na nakita ang lahat. Ngunit bumili pa rin ng 10 milyong bola. Paulit-ulit na sumusugod sa puso ng hatian. Nakarating sa ikalawang palapag. Sapat na para pukawin ang damdamin ng lahat. Nahulog ulit sa pulang butas. At ang ikatlong patong ng bilog na plato. Ang magiging huling labanan ni na Boss Ikido at Cuddy. Tila hindi na makapaghintay ang bola. Gustong sumugod sa 680 milyong premyo. Biglang natakot si Ikido nang mapansin ang mga mata ni Cuddy. Hindi parang isang sugaron na nagpapaubaya sa kapalaran, kundi parang sigurado sa panalo. Ngunit nang matauhan, hindi biglang lumitaw ang harang. Nakahinga ng maluwag, dumating ang pinaka-hindi kapani-paniwalang pagbabaliktad. Malinaw na nawalan na ng inersya ang bola, ngunit tinapakan pa rin ng kabaong ni Newton. Sinalungat ang gravity at lumulas papunta sa butas ng premyo. Sa huli, sa harap ng libu-libong tao, parang pinalikat sa binti ang bola. Biglang dumulas sa butas sa kaliwa. Muntik nang magtagumpay ang plano ni Cuddy. Mabuti na lang at nabulag pa rin si Manager Ikigo. Akala niya, pinakialaman ni Cuddy ang remote control ng pagkakatagilid. Ngunit ang bolang biglang nahulog ng isang customer. Agad na nagpaliwanag sa utak ni Ikigo. Nakita niya lahat ng bola ay dumudulas sa isang direksyon. Kabaliktaran ng pagkakatagilid na ginawa ng kasino. Yun pala ang henyo na si Cuddy. Hindi lang pagpapalit ng direksyon ng remote control ang ginawa. Tinagilid niya ang buong kasino. Tinagilid ang buong gusali. Ngunit para magawa ang ganitong kababalangan, kailangan ng kahit 20 toneladang sako ng buhangin. Sa kabilang bahagi ng gusali, ngunit ang ganito kalaking proyekto ay imposibleng hindi mapansin. Kaya, ibang paraan ang pinili ni Cuddy. Humanap lang ng 20 plastik na tangke ng tubig. Magpanggap na kumpanya ng paglipat ng bahay. Isang biyahe lang ay may lilipat na ang mga tangke sa gusali. Pagkatapos ay buksan ng gripo. 8 oras lang ay tapos na. Ang bigat na 20 tonelada ay sapat para ikiling ang gusali. Sa ngayon, maayos na isinasagawa lahat ng plano ni Cuddy. Sunod ay sumugod lang ulit. Siguradong makukuha ang 680 milyon. Ngunit paano naman mananahimik si Ikido? Dahil tinagilid ni Cuddy ang gusali papunta sa likod. Gagamitin niya ang taktika ni Cuddy. Dadagdagan ng 10 degrees ang pagkakatagilid na ginawa ni Cuddy. At itong tusong galaw na ito, kahit mas madaling makapasok ang bola sa ikatlong palapag, mas madaling tamaan. Ngunit kung gusto mong makapasok sa una at ikalawang palapag, mas mahirap na. At para lubusang mandaya, plano ni Ikido na gamitin ang lumang kagamitan. Ang kagamitang pandaraya na ipinagbawal dahil sobrang halata. Hindi pa naamoy ni Cuddy ang kamatayan. Patuloy na pumapasok ang mga bola sa ikatlong plato. Swerte pa nga nahuhulog sa pulang butas. Nagsisimula ng maging mahirap ang pagpasok sa ikalawang palapag. Hindi pa rin mahanap ni Ichiro ang sinaunang kagamitan na iyon. Huwag kang pumasok sa ikatlong palapag. Gumana ang dasal ni Ichiro. O epektibo ang kanyang double tilt. Kahit gaano karaming bola ang ipinutok ni Cuddy, palaging paikot-ikot lang sa unang palapag. Kahit minsan ay mapalad na makapasok sa ikalawang palapag. Ang posibilidad na makapasok sa ikatlong palapag ay bumababa ng gusto. 10 milyong bola, malapit nang maubos. Nakita ni Ichiro ang pag-asa. Dahil 10 milyon na lang ang natitira kay Cuddy, kailangan lang niyang tiisin ang huling 10 milyon. Hindi lang niya mapapanatili ang 700 milyong premyo, kundi may tutulak din niya pabalik sa impyerno ang nakakainis na si Cuddy. Ang kaya naman ni Cuddy ay ang natitira niyang buhay. Sa puntong ito, pareho na silang wala nang maisip na paraan. Ang natitira ay nakasalalay na lang sa swerte. Isang bagay na mahiwagang ngunit likas. At sa huling 10 milyong kaya na ito, malinaw na lamang ang swerte ni Ichiro. 5 milyong bola na naman. Walang pinagkaiba, lahat ay nahulog sa mga butas ng kamatayan sa una at ikalawang palapag. Parang sisibog na ang puso ni Cuddy. Alam niya na dahil sa double tilt, mahirap para sa bola na makapasok sa ikatlong palapag. Pero sa 5 milyong bola, dapat kahit isa ay makapasok. Pero malinaw na mahigit 10 milyon na ang naiputok. Bakit? Bakit wala ni isa ang pinapasok sa akin? Parang nakikita na ni Cuddy ang kailaliman na kumakawi sa kanya. Ang huling 1 milyon ay nagpanginag kay Cuddy sa kaba. Nahirapan siyang malampasan ng bawat pagsubok. Sa sandali ng pagpapasya, wala siyang nitititing na swerte. Pero nang malapit nang maubos ang mga bola, sa wakas ay nakita ni Cuddy ang liwanag sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Pag-asa, nandito na, ang butas ng pagbabalik ng bola. Ang mga bolang nahulog sa butas ng kamatayan ay dapat na lumabas dito. Ngunit, ang butas ng pagbabalik ng bola ay tahimik na parang patay. Pwede pang manalo.
manalo. Konting tiis pa, panalo na to. Pero sayang, naubusan ng bola si Cody na malapit ng manalo. Mayabang na lumapit si Ichiro para mangasal. Pero nakalimutan niya ang isang hindi nagbabagong tuntunin. Sa lahat ng sugal, ang papel ng mga ngaso at ang biktima ay palaging nagbabago. Nagkunwaring magsikir si Cody, pero ang totoo ay pupunta siya sa nakashades na matandang lalaki para umutang. At si Cody, na natalo ang 50 milyon, ay malinaw na nawalan ng kredibilidad. Tutal, 10 milyon na lang ang natitira sa nakashades na matandang lalaki para tumakas. Kahit anong mangyari, ayaw niyang pautangin si Cody. Pero pag-isipan mong mabuti, ang magdala ng 10 milyon para magtago at mabuhay ng pahirapan. O ang sumugal at gawing motosiklo ang bisikleta. Tutal, walang batang umiiyak ng walang humpay. Walang sugaron na palaging talo. Nagalangan ng nakashades na matandang lalaki. Pero kung mali ang kaya niya, kailangan din niyang pumunta sa ilalim ng lupa para magtrabaho at magbayad ng utang sa loob ng 100 taon. Nakakasapag-isipin pa lang. Kaya naman, tiniyak ni Cody sa matandang lalaki. Kung pupunta ka rin sa ilalim ng lupa, masisiguro kong sa bawat sweldo, ililibre kita ng 2 malamig na beer. Sige. Gusto ko ng 3 beer. Kahit nakautang si Cody ng 10 milyon, pinilit pa rin siyang pumirma sa kontrata ng utang. Pero sa wakas ay may pag-asa na rin. Lalaban na niya ang maruming kasino na ito. Ayaw makipaglaban ni Ichiro. Sinagda niyang patagilan ng oras sa pamamagitan ng pagbibilang ng pera. Gusto niyang patagilan ng oras hanggang sa mahanap ng kanyang mga tauhan ng sikretong armas. Pero sayang, hindi mapigilan si Cody. 10 milyong bola na naman ang nasa farm. Kahit na mabilis pa rin nawawala ang mga bola. At patuloy na nangungunog sa mga butas ng kamatayan sa una at ikalawang palapag. Mukhang sigurado na si Cody sa panalo. Kumuha pa siya ng isang rolyo ng tape. Idinikit niya ang 3 perang papel sa harap. Tinakpan ng kanyang paningin. Nagpatuloy siya sa pagpapaputok ng bola. Maghintay lang kayo ng kaunti. Bibigyan niya ang buong kasino ng isang malaking sorpresa. Muling mabubuhay ang mga patay na bola. Pinipigilan ni Ichiro ang kanyang pag-aalala. Kahit anong malayno ka, magpakita ka na sa akin. Ngunit, biglang sumabog ang kasino. Naiiyak na sa tuwa ang nakashades na matandang lalaki. Dahil sa 3 kalapag na bilog ng latian, biglang dumami ng 12 ng bola. Walang ni isang bola ang nahulog sa butas ng kamatayan. Dahil lahat ng butas ng kamatayan ay natakpan na ng mga naulang bola. Sa wakas ay naintindihan na ni Ichiro ang kumpiyansa ni Cody. Ito pala ang resulta ng double tilt. Ang butas ng paglabas ng bola ay dapat na nakaharap sa harap para lumabas ang bola. Pero inayos ng lokong ito ang lahat ng tilt papunta sa likod. Kaya naman, hindi makalabas ang mga bola. At unti-unting tinatapan ng butas ng paglabas. Kaya naman, basta may bolang pumasok sa bilog, paikat-ikot lang ito, hanggang sa mabangga at mahulog sa pulang butas. Mabilis na kumalat ang chain reaction na ito sa ikalawang palapag. Tapos na, ang ikatlong palapag ay na-infiltrate na rin. Tila napagpasyahan na ang panalo at talo. Kahit gustong ayusin ni Ichiro ang anggulo, hindi na siya abot. 2 bola ang ramagasan na parang baliw. Kahit na may isang nahulog. Pero ang trajectory ng huling bola, kahit anong tingin mo ay parang bola na pinili ng langit. Pasok, sumugod patungo sa 700 milyong premyo. Ang huling sandali na hahantong sa kaligayahan. Halos hindi makahinga si Ichiro. Gayunpaman, dumulas ang bola patungo sa kaliwang butas ng kamatayan. Pero ayos lang. Marami pa silang mga bola. Isa-isa silang sumugod sa ikatlong palapag. 3 bola na ang nakapasok agad. Pagpasyahan na natin ang panalo at talo. Sa gitna ng liyawan ng lahat, 2 bola ulit ang sabay na nakalagpas sa butas ng kamatayan. Patungo sa huling butas ng premyo. Isang tira na lang. At magtatagumpay na sila. Magiging maingay ang buong mundo. Gayunpaman, ang trajectory ng mga bola ay parehong kakaiba. Lumiko ulit pakaliwa. Sa bawat pagkakataon, lumiliko ito pakaliwa at nahuhulog sa butas ng kamatayan. Nagtataka ang lahat sa dahilan. Nawalan na ng pag-asa si Cody. Hindi niya akalain na mali pa rin ang kalkulasyon niya. Ang 20 toneladang tangke ng tubig na ginamit para indihin ang gusali ay wala pala sa gitna, kundi inilagay niya ito sa kaliwang bahagi ng gusali. Kaya ang anggulo ng gusali ay nakapiling pakaliwa. Bola, paano ito didiretso? Ang ruta ng panalo na pinano ni Cody ay hindi natuloy. Pero ang malaking pagsisikap ay gagawa ng himala, matapos magsakripisyo ng 6 na milyong bola. Napuno na ang butas ng kamatayan sa ikatlong palapag. Dumating na ang pagkakataon. Puno ng bola ang lahat ng lugar. Parang dagat ng apoy. Patuloy na pinahihirapan ng nervyos ni Ichiro. Sa ganitong sitwasyon, ang huling bola ay babangga at manghuhulog sa butas ng panalo. May 3 million pa si Cody. Tapos na. Ngayon, si Ichiro naman ang magtatrabaho sa ilalim ng lupa para mabayaran ang utang. Sa wakas, umagos na ang tubig. Malapit na silang manalo. 2 bola, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ang sabay na dumulas patungo sa butas. Hindi na ito pwedeng lumihis. Nakahanda na si Ichiro sa kanyang damit pang trabaho. Gayunpaman. Sa sandaling ito, isang misteryosong puwersa ang nagtulak sa mga bola sa magkabilang gilid. Ano ang ibig sabihin ng langit at lupa ay gumuho? Ano ang ibig sabihin ng latian na kumakain ng laman? Sa sandaling ito, mas naging malinaw ito. Naluluha si Ichiro. Ngayon niya lang nakita ang kanyang minamahal na assistant na dumating sakto na lang ang sikretong armas. Basta mayroon ito, kahit mag-headbang si Cody, hindi siya makakapasok sa butas ng panalo. Dahil may mga maliliit na butas sa paligid ng butas. Ang malakas na hangin na lumalabas dito. Kahit gaano karaming bola ang pwedeng harangan sa labas. Nagpalit na ang mga hunter. Hindi makapasok ang bola sa butas. 3 milyon na lang ang natitira sa balanse. Maaari na lang magdasal si Cody na mabago ng dami ang resulta. Gayunpaman, ang pag-asang ito ay kadalasang nagdudulot ng mas matinding kawalan ng pag-asa. Kahit saan mang direksyon, madaling natutulak palabas ang bola para silang sumasayaw ng sayaw ng kamatayan. Kinukot siya ang kayabangan ni Cody. Kahit matuklasan niya ang mekanismong ito sa uli, wala siyang magagawa. Minsan, pag-isipan mong mabuti. Gaano ba katangang isang taong dapat maging tanga para matawag na tanga? Gusto niya talagang kainin ng buhay ang tanda nito.
Gayunpaman, dumating ang swerte ni Cuddy. Biglang nagbanggaan ang dalawang bola. Gusto nilang gumamit ng himala para masira ang batas. May pagkakataon na. Sayang, kulang na lang ng konti. Sa sobrang galit ni Cuddy, halos sumabog ang puso niya. Kung hindi lang siya pinigilan ni Mr. Salamin. Siguradong wawasakin niya ang latian. At sa harap ng pag-asa at suporta ng maraming tao. Hindi pa ito ang oras para sumuko. Marami pa namang bola sa ikatlong palapag. Basta magkabanggaan ulit, baka sakaling mahulog ito sa butas ng panalo. Pero napakababa ng posibilidad na ito. Sa huli, ang 1 milyon ay tila tuluyang nakaubos kay Cuddy. Pagsisisi, at hindi pagtanggap. Natalo siya pero kailangan niyang magtrabaho ng 100 taon. May natitira pang 36 na bola. Biglang may naisip na magandang ideya si Cuddy. Sinabi niya kay Ichiro, inaamin ko na mas pabor sa iyo ang sitwasyon ngayon. Pero may 36 na bola pa po. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya, pwede ba tayong magdabla? Sa madaling salita, bibilhin mo ang natitirang bola gamit ang 120 milyon. Sa ganoong paraan, mababayaran ko ang utang ko. Hindi ko na kailangang magtrabaho. Nasaktan si Ichiro. Ichiro. Bastos na bata. Ano bang pinagsasabi mo? Pakikipagayos. Kalokohan. Talo ka na. Gago. Tatalo ng bola. Tatalo ng ulo mo. Dali, ituloy mo. Na-corner na naman si Cuddy. Pero sa pagkakataong ito, wala nang flat armor. Walang himalang talon. Hanggang sa mahulog ang uling bola. Saka lang nalaman ni Cuddy ang ibig sabihin ng impyerno. Sobra na to. Sana magising na ako sa bangungot na to. Pero ang malalimonyang tawa ni Aichidi ang nagsasabi kay Cuddy na, dati ito ang realidad. Nanghihilahin na pabalik si Cuddy sa hukay. Dali-dali niyang kinuha ang 800,000 itinago niya. Pero pasensya na, 0.3 milyon ang pinakamurang pambili ng bola dito. Maawa naman kayo sa akin. Hindi pwede, Alice. Bumalik ka sa hukay. Boss Aichidi. Ayaw talagang bumalik ni Cuddy sa hukay. Biglang umulan. Ulan ng pag-asa na nagkakahalaga ng 10 milyon. Inilabas pala ni Manong Salamin ang lahat ng ipon niya. Bumalik ang dugo ni Cuddy. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ngayon, tuturuan ni Cuddy ng leksyon ng butas. Ipapakita niya kung paano ang quantity becomes quality. Hindi na mahalaga ang swerte o diskarte. Susubukan niya ang isang laro na lampas sa ordinaryo. Halos madurog na ni Aichidi ang remote. Gusto na lang niyang magmakaawa kay Cuddy na tumigil na. Halos mapuno na ng bola ang butas. Walang tigil. Bawat bagsak ng bola ay pag-asa para kay Cuddy. At kawalan ng pag-asa para kay Aichidi. Bigla niyang tinawag si Cuddy para tumigil. Tabla na lang tayo. Bibilhin ko ng 200 milyon. Data mga natitira mong bola. Anong pinagsasabi ng batang to? Parang asong ulo si Aichidi. Biglang bumugang ang butas. Dumating na ang huling sandali. Isang bola ang biglang nahulog, na nagdulot ng chain reaction, at napuno ang butas. Masasaksihan ng lahat, datang pagbagsak ng butas na demonyo. Ang mga bolang nakaayos ay sinalubong ang huling suntok. Panalo na ba? Siyempre panalo na. Si Cuddy ang unang ordinaryong tao sa kasaysayan, na nakatalo sa butas. At pagkatapos ng kasiyahan, nagliwanag ang butas. Bumukas ang mga makina. Bumuhos ang mga bola. Lumabas na lahat. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 4,000. Dali-daling pinapasok ni Cuddy si Manong Driver. May natuwa, may nalungkot. Hinayla siya pababa para magtrabaho ng 800 taon. Ang 700 milyong premyo, pagkatapos ng buwis, ay 600 milyon. Tig 200 milyon sina Cuddy, Manong Salamin, at Manong Driver. Pero pagkatapos uminom ng isang baso, nawala ng malay si Cuddy. Paggising niya, bakit 60 milyon na lang ang 200 milyon niya? May iniwang sulat si Manong Shades. Naghiram pala si Cuddy ng 10 milyon sa banyo. Ang interes kada araw ay 130 milyon. Kaya pati punot dulo, 0.60 milyon na lang ang natira kay Cuddy. Sakto lang ang perang ito para mabayaran niya. Datang utang niya at ng 6 niyang kasama sa hukay. Wala nang mukhang may haharap si Cuddy sa mga kasama niya. Dahil sa ungok na to, nasinugal ang natitirang 800,000. Talo lahat. Pati ang hari ng sindikato ay hindi nakapagpigil. Nagbigay na lang siya ng 30,000 para makasama ni Cuddy ang mga kasama niya. Kaya sugal, ubos ang bulsa. Isipin natin ang ating motto. Walang tatalo sa buhay.